Good morning mga ka-reels. Panibagong araw na naman tayo at marami tayong kaganapan na ipapakita for today's vlog. Maaga pa lang guys, marami na tayong gagawin kagaya ng paghahatid sa ating chikiting sa eskwelahan. Kasi nga 'di ba? Araw-araw yan, every morning, kailangan mong gumising ng maaga, mag-prepare ng kanilang snacks, and dalhin sa school. Yun lang ang maganda dito guys, hindi ko na siya kailangan talagang bantayan, kagaya ng sa atin na kapag hindi nagpaiwan ang bata, mag-stay ang magulang sa school para lang pumasok ang anak nila. Nakakatuwa lang na si Noah, first day pa lang ng school is hindi kailangang bantayan or talagang nagpaiwan na siya dun sa school at nag-enjoy naman siya talaga. Tapos after school, madali ang paghahatid lang guys kasi ayan, may blood test na naman ako at urine kasi bago guys ang aking maintenance is yung unang araw is kailangan mo munang mag-exam na mga ganon-ganon, 'di ba? Tapos sa labas guys ng ospital, may coffee shop siya, may pasticceria. Sobrang sarap ng mga sweets niya. Ang dami kong na-try ng mga pasticceria pero ibang klase talaga yung nasa front ng hospital. Tapos itong church na to guys, old old church siya. Ang ganda sobra, ang ganda sa labas. Tapos kaninang umaga, may araw siya guys. Tapos ngayon, nung pauwi na kami, ayan, o kita nyo yung langit, 'di ba? Dumidilim na. Kaya sana naman sa pahapon is gumanda yung panahon. Nung una guys, nung nasa Pilipinas ako, ayoko sanang mag-stay dito kasi mas gusto ko sa atin. Kasi ando na lahat, hindi mo kailangang gumastos ng napakalaki para pumunta sa dagat or para mag-enjoy, para kumain kasi nasa Pilipinas na lahat 'di ba nga? It's more fun in the Philippines. Ang mga pagkain natin, hindi mo mai-compare, talagang iba sa atin. Back to the videos tayo nga guys. Ito pala yung likod ng aming bahay. Diyan, may mga parking diyan. Kung ayaw nila ng garage, diyan pwede mag-park sa labas. Tsaka safe siya guys kasi may gate nga, 'di ba? Tapos ito yung garage namin sa ilalim, underground siya. So, ayan. Pag uwi natin sa bahay guys, pahinga lang tayo ng konti at mag-prepare na tayo ng pagkain syempre dahil magla-lunch muna tayo bago sumundo ulit sa ating chikiting. At ayan, fresh salad at chicken wings tayo. Tinatry ko talaga guys na wag kumain ng mga carbs na yan or less sweets kasi talagang baka makatulong sa pagpapagaling ko, 'di ba? At sana magtuloy-tuloy na. At eto, syempre after lunch magpahinga naman muna tayo. Ito yung nasundo ko na si Noah dito. Kaya after natin magpahinga guys, mag-aaya na yan, pumunta sa park. Kaya kailangan natin sulitin ang pagpapahinga natin dahil hindi na kagaya dati na nagigising tayo kahit anong oras natin gusto. Ngayon hindi na. Nung nag-start na pumasok si Noah, talagang kailangan ko na rin gumising ng maaga. Ngayon ko guys nararanasan yung mga nararanasan ng ibang magulang na magpapasok ng kanilang mga anak. Hanga lang talaga ako sa mga magulang na maraming anak na napapagsabay-sabay nila lahat. Ang pagtatrabaho, ang pag-aasikaso sa kanilang mga anak. Salute talaga to all mom out there na talagang nagpapakihirap para lang mapapasok ang kanilang mga anak. At eto guys, yung oras na to guys, tinuturuan ko yung aking anak na magtagalog kasi sabi ko sa kanya, paano kapag umuwi tayo ng Pilipinas at dun kita papasukin? Kailangan mong mag-aral ng Tagalog dahil baka pag pinagtatawanan ka na, tawa ka pa ng tawa. So sabi ko sa kanya, mag-aral ka ng Tagalog para naiintindihan mo rin. Kasalanan ko rin guys kasi hindi ko siya kinausap kasi ng Tagalog. Paano ko naman kasi guys kakausapin ng Tagalog din? Kung naandito kami sa Italy, ang mga kausap niya, mga Italianong bata, 'di ba? So kahit kausapin ko siya ng Tagalog, hindi nga talaga sumagot, ayaw niya talaga, siya ang may ayaw. Pero nakakaintindi naman siya, ang problema is ayaw niyang sumagot ng Tagalog. Pag tinuturuan ko siya na sumagot sa Tagalog, nagiging islang naman ang Tagalog niya. So, tinatry ko kahit papaano. Ang maganda lang guys, naiintindihan niya. Ang problema lang talaga, hindi niya kayang sumagot din ng Tagalog. So, siguro naman matututo rin naman siya magsalita kahit papaano.
At talagang kailangan niyang matuto ng Tagalog, hindi pwedeng hindi. Dahil pagpunta niya ng Pilipinas, lahat Tagalog, tapos siya, Italiano ang salita, ay nako, kawawa naman siya. Mas mabuting naiintindihan niya lahat. At saka eto guys, ayan, 'di ba? Back to the video tayo, ayan. Nag-aya na nga pong pumunta ng park kasi tuwing hapon andun na ang kanyang mga kaibigan na naglalaro din ng kung ano-ano dun. Gusto niya kasing maglaro din guys ng football. So wala tayong magagawa. Tinanong ko naman siya kung anong gusto niya. Swimming o football? Mas gusto niya ang football kasi yung mga friends niya sa park is naglalaro ng football. So ayun, i-enroll natin siya sa football. Malay mo, 'di ba? Ito yung labas ng bahay namin guys. For the lakad lang tayo papunta sa park kasi napakalapit lang naman. Exercise na din. Kailangan ko din guys ng exercise talaga araw-araw. At para sa lahat ng may mga nararamdaman dyan, huwag kayong magpaka-stress ng sobra guys. Talagang pilitin nyo, tulungan nyo ang sarili nyo na maghanap ng paglilibangan. Kung may mga karamdaman kayo or what, huwag niyong pakaisipin kasi yun ang talagang magpapahirap sa inyo, yung stress, ang pag-isip ng sobra. Maghanap kayo ng paglilibangan talaga para mawala sa isip niyo yung nararamdaman niyo o yung problema niyo. At syempre, wag niyong kalimutang kumapit kay Lord. Kasi talagang iba kapag ka siya ang kinapitan mo. Magkakaroon ka talaga ng lakas ng loob. Talagang ibang iba guys. Kasi talagang nung panahon na kailangan ko ng kakapitan, talagang kay Lord lang ako guys kumapit ng mahigpit, talagang hindi ako bumitaw. Kaya until now, andito pa rin ako. At syempre, para sa anak ko, para sa pamilya ko, dahil gusto ko pang uwian ang nanay ko na naghihintay sa Pilipinas. Kaya sana talaga gumaling na ako. At eto guys, 'di ba, for the lakad tayo dyan sa park na yan. Nakakatuwa lang yung mga bata dito sa Italy kasi hindi sila nag-aaway-away or whatever. Nakakatuwa lang na nasanay silang makipaglaro sa iba't ibang mga bata. Hindi ka magwo-worry na makipaglaro yung anak mo sa iba kasi hindi talaga sila yung mag-aawayan kagaya sa atin na kunting pagkakamali lang or ganito, ganyan, nag-aaway-away na. Dito pa talagang yung discipline ng bata is makikita mo. Yun lang talaga ang maganda guys. Tapos ipapakita ko sa inyo kung saan naglalaro guys ng football, kung saan ko i-enroll si Noah. Ayan guys, o diba, ang laki ng kanilang laruan dyan, ng field nila ba. May mga bata na mas malalaki kaysa kay Noah. Pero may araw kasi yung kay Noah na siguro yung mga kaedad niya, ganyan. Tuwing Wednesday, siya pwedeng mag-try out muna. Okay guys, tama na, bye!